Magandang araw sa inyong lahat. Today, mag-aaral tayo ng Inkscape. Para sa kaalaman ng lahat, ang Inkscape ay isang free vector apps na pwede nyo ma-download for free. So, let's start. Buksan natin ang Mozilla Firefox. Then, i-type nyo lang guys sa screen, Inkscape. Click lang ito. Then, makikita nyo ngayon yung About. So, Inkscape is a free and open source vector graphics editor for GNU Linux, Windows, and Mac OS X. It offers rich sets of features and widely used for both as artistic and technical illustration such as cartoons, clip arts, logos, typography, diagramming, and flowcharting. Okay, so kung ang ginagamit nyong OS ay Windows, you go to download, then hanapin nyo lang current version. Kung Windows, ito yung pipiliin nyo. So, i-click nyo lang siya ng isang beses. Then, mamimili kayo kung anong architecture ng inyong OS. 32-bit ba siya or 64-bit? Ngayon, kung ang ginagamit nyo naman is Linux, dito kayo pupunta. Then, piliin nyo lang guys yung executable file for Linux. Okay? So, in my case, ang ginagamit ko is pre-OS which is Ubuntu na pwede nyo rin ma-download for free. Puntahan nyo lang yung ubuntu.org. Okay, let's assume na na-install natin yung Inkscape. Pwede natin buksan yung mismong apps. Pindutin nyo lang siya. Then, ilo-load niya ngayon. Ito guys, yung tinatawag natin na Canvas. Para rin siyang Adobe Illustrator and Photoshop, wherein una nyo makikita sa screen ay yung tinatawag natin na Canvas. Ito yun. Para ma-zoom in, zoom out nyo siya, pwede kayong gumamit ng plus sign. At kung ma-zoom out nyo naman siya, minus sign naman. So, sa keyboard nyo lang makikita yung shortcut na yun. Plus and minus. Then guys, sa baba makikita nyo yung color palette. Napakarami niyan. And sa left side naman, makikita nyo yung tinatawag natin na toolbox. Ito yun. And sa right side, yung mga additional shortcut tools na pwede nyo magamit. Okay. So, una muna natin gamitin guys is gumamit tayo ng rectangle and squares. So, i-click nyo lang ng isang beses. Then, i-drag nyo sa screen. And voila, meron na kayong isang rectangle. Kung gusto niyo mawala yung mga edges ng rectangle na ito, i-click nyo lang itong Edit Paths by Nodes. So, i-click lang isang beses, then i-click nyo yung small circle sa gilid, then drag it downward. So, mawawala na guys yung edges niya. Okay? Tapos, i-click nyo lang itong Select and Transform Objects para ma-move nyo siya anywhere sa screen, or pwede nyo rin siyang ma-resize base sa gusto nyong size. Okay? Ayan. Then, pwede nyo rin nga palang gamitin itong width. Ayan. So, width and height niya, pwede nyo i-adjust. Nasaan tayo? So, X and Y, ito yung position niya guys. Halimbawa, gusto natin ilagay 0 coordinates, 0 rin to. X and Y is 0. So, magpo-position siya sa 0 coordinates. Yung laki niya, yung width, pwede nyo baguhin para mas precise. Halimbawa, 500. Enter. Ito namang height, gusto nyo baguhin. Gawin natin 300. Enter. So, mas precise yung sukat na pwede nyo maibigay sa object nyo. Okay? Next guys is pwede tayong gumamit ng tinatawag natin na circles, ellipses, and arcs. Click lang na isang beses. Para perfect circle siya, press nyo yung shift key sa keyboard. Tapos i-drag nyo siya ngayon sa screen or sa canvas nyo. Okay? Press nyo lang yung shift key, saka nyo bitawan. Then you can place it anywhere. Regarding sa color guys is i-click nyo lang yung color na gusto nyo. Dito nyo siya makikita sa color palette. Okay?
Ayan. Same pa rin yung kanina. Pwede nyo siya ma-resize. Depende sa size na gusto nyo. Next is, pwede naman tayong gumamit guys ng tinatawag natin na stars and polygons. Click nyo lang yung stars and polygons. Then, by default, nandun siya ngayon kay regular polygon with one handle. So, ito yung icon na nakaselect. So, kung gusto natin ngayong gawing star yan, so automatic yung corner niya is 5 or corners. Ito siya. Then, paano kapag gusto nyong paramihin yung sides niya? So, ang gawin nyo lang guys, select nyo lang ulit itong icon na to. Then, click nyo lang yung plus sign. Ayan. So, the more, the merrier. Then, bawasan natin hanggang sa ma-reach na yung 3 sides or 3 corners. Okay? Click lang yung plus and minus. Ayan. Next po is, gamit naman tayo ng tinatawag natin na create 3D boxes. So, i-click lang. Then, i-drag lang natin sa screen. Ito na yung mapuproduce natin na output. So, naka 3D na siya. Okay? So, ayan siya. Pag gusto natin i-rotate, you just click once. Meron kayong makikita dito na yung handlebar niya is pwede nyo siyang ma-rotate 360. Okay? Then, pwede rin natin siyang ma-drag anywhere sa ating canvas. Next, gamit naman tayo ng create spirals. So, i-click lang natin siya. Again, lalabas ngayon sa screen yung plus and minus sign. I-click lang uli natin siya. Then, pwede rin tayo magdagdag ng spiral. Pwede rin tayo magbawas base sa gusto natin na ilagay. Okay. So, ilagay natin siya sa side ng ating canvas. Okay. Then, next guys is pwede rin tayo gumamit ng tinatawag natin na draw Bezier curves. So, i-click lang ng isang beses para tong Photoshop and Illustrator. Para makuha nyo yung mga nodes or yung curve na gusto nyo. Huwag nyo lang bitawan yung mouse. I-drag nyo siya. Then, making sure na mag-meet yung first node para mabuo nyo yung object na gusto nyo. Okay? Then, pwede nyo rin siyang ma-resize just like yung kanina. Of course, pwede rin siya lagyan ng color if you want to. Okay? Ito yung mukhang heart na object na ginawa natin. Okay. Next naman guys is gusto nyo gumamit ng freehand or para talaga siyang lapis. Ayan, maaari kayo mag-drawing. As in, kung paano nyo ginamit yung lapis, so ganun din dito. Ayun. So, ayan. So, meron na kayong object na na-produce, whatever it is, para lang kayo gumamit ng typical na lapis. Okay. Next. Pwede rin kayong gumamit guys yung tinatawag natin na draw calligraphic or brush strokes. Click nyo lang siya. Then, pwede kayong tawagin natin sa Tagalog, kabit-kabit. Elementary tayo. Ayan. Ayan. So, hello. Okay. Ayun. So, cursive ang tawag sa kanya, no? Pagka nag-ano tayo, pag nagsusulat tayo ng elementary, kung maganda yung penmanship nyo, makakapag-produce kayo ng magandang cursive. Okay. Next is, ito yung tinatawag natin na create, edit text objects. So, click nyo lang, then type natin, hello, sa inyong lahat. Okay, then click lang itong select and transform. Pwede natin siyang ma-resize. Then, pwede rin natin palitan ng font. So, i-click lang yung A ulit na icon. Automatic lalabas dito yung mga different font na gusto nyo. Okay?
So, ganun lang guys ang simpleng paggamit ng Inkscape. Yung mga remaining topic or tools, didiscuss ko sa aking mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ingat kayo palagi at until now kasi marami pa rin may COVID cases. So, I hope na makita ko kayo sa susunod na tutorial. Thank you and bye-bye.